Salam guys! Good morning! For today's video ay dialysis day na naman ni Habi. Kaya naghahanda na nga kami dyan para lumakad papuntang ospital. Nakadaan na nga rin ako saglit kanina para bumili ng pang breakfast namin ni Habi sa dialysis center. Medyo late nga kami ngayong araw dahil late na kaming nakatulog kagabi. Sumama kasi yung pakiramdam ni Habi kaya this oras na ng gabi ay gising pa rin kami. Minasage-massage ko nga lang siya ng ointment hanggang sa makatulog siya. Hindi rin kasi ako nakakatulog ng maayos kapag may nararamdaman si Habi sa tabi ko. Siguro nga dahil palaging umuulan at nabasangan ng ulan si Habi kaya sumama yung pakiramdam niya. Alhamdulillah at kinabukasan nga at eto ay okay na nga si Habi. Nakaka-alarma kasi kapag katulad nilang CKD patients na bigla na lang lagnatin. Buti na nga lang ay hindi nilagnat si Habi at sumakit nga lang yung ulo niya. Ilang pasyente din kasi dito sa center ang nilagnat. At yung iba nga ay may infections kaya nagwo-worry ako para kay Habi. At pagkarating nga namin dyan sa ospital ay agad na nga kaming pumasok dito sa loob. Nagtimbang na nga rin agad si Habi para malaman kung ilan yung nadagdag sa kanyang dry weight. Pinataasan na nga rin ng doktor yung dry weight ni Habi. Kasi kapag sinusunod yung dati ay nag-hypo na kaagad si Habi dahil nasosobrahan sa hatak. Pagkatapos ngang linisin ng pistula ay naghintay na nga lang si Habi na ma-hook. May isang pasyente nga pala dito nang nagbebenta ng lumpia guys. Kaya napabili na nga rin kami ni Habi dahil masarap din naman yung lasa. Pagkatapos ay inilabas ko na nga yung nabili kong pagkain at inihanda ko na nga rin at nang makakain na nga kami ni Habi. Ito ngang Mitalor ang palagi naming binibili ni Habi kapag dialysis day. Hindi kasi malasang bawang at tamang-tama nga lang yung timpla ng kanyang sambal. Bumili na rin ako ng kaunting kakanin para may makain nga si Habi mamaya sa pagising niya. Kapag kasi nasa kalagitnaan na ng dialysis session si Habi, ay nakakaramdam siya ulit ng pagkagutom kahit tapos na siyang mag-breakfast. Kaya palagi nga akong bumibili ng extra na pagkain para naman may makain si Habi kapag nagutom siya ulit. Hinalo-halo ko na nga muna itong sambal dito sa mini Habi. Ako na nga yung gumawa kasi nga nahihirapan si Habi dahil nakasala nga yung isang kamay niya. Kaya naman ayoko talaga na hindi siya sinasamahan kapag nagda-dialysis session. Gusto ko kasi na naa-assist ko siya sa lahat nga ng bagay na nahihirapan siya. Dahil ito na nga rin yung dahilan na hindi na ako naghanap ng trabaho para maalagaan ko si Habi at maihanda yung mga kailangan niya. Kaya naman ay lulubos-lubusin ko na. Kung ganito ba naman kabait na tao mula pa nung hindi pa siya nagkasakit, ay hindi ko talaga hihindian na alagaan. At ilang minuto pa nga ay matatapos na nga rin ang 4 na oras na dialysis session ni Habi. At in-update ko na nga rin itong record book para sa araw na ito. Pagkalabas nga namin ni Habi dyan ay medyo mainit-init na nga yung panahon. Nagyayaya nga sana na kumain nga raw kami sa labas. Kaso sabi ko ay magluluto na nga lang ako sa bahay. Yung simpleng ulam nga lang daw yung gusto niya. Yung walang sarsa dahil hindi pa daw masyado okay yung pakiramdam niya. Kaya naman magpiprito na nga lang ako ng isda pagdating ng bahay. Pagkatapos ko ngang palambutin itong isda ay nilagyan ko na ng asin at ng kaunting turmeric powder. Then pinirito ko na nga isa-isa dito sa mainit na mantika sa kawali. Nang matapos na nga akong magluto ay naghain na nga ako kaagad at tinawag ko na si Habi at nang makakain na nga. Dahil maya-maya nga lang ay papasok pa si Habi ng trabaho. And fast forward, mag-alas 10 na nga pala ito ng gabi nang nakaramdam nga ako ng gutom. Kaya niyaya nga ako ni Habi na pumunta nga dito sa town dahil may isang kainan nga na bukas kapag gabi. Sasamahan niya lang daw ako at hindi nga siya kakain dahil busog pa nga raw siya. Tinanong ko na nga kung anong gustong kainin at ayaw nga talaga. Sabi ko naman ay okay nga at ako na nga lang yung kakain. Ang sarap ngang higupin ng sabaw na ito dahil sobrang mainit pa. Kaya dinamihan ko na rin ang lagay nitong chili blend. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin itong sweet soy sauce para mas masarap. Bakso nga pala ang tawag nito dito sa Malaysia guys. Sobrang sarap nito lalo na kapag may ganitong chicken balls or meatballs na kasama. Nagdoa na nga rin muna ako dyan before pa kumain. At ayan na nga guys at super satisfying nga sa ganitong malamig na panahon. Dito kasi sobrang swerte mo na talaga kapag alam mo kung saan yung nagbebenta ng masasarap na bakso. At isa nga itong kainan na ito na gusto namin ni Habi yung lasa ng bakso nila. At habang sarap na sarap nga ako sa kinakain ko dyan ay napansin ko nga itong si Habi ay patingin-tingin nga sa kinakain ko. Aba at ewan ko nga dito baka gusto ngang kumain. Eto nga at nagbibisi-bisihan pa nga sa cellphone niya. At yung mga pinapanood niya pa nga dyan ay mga mukbangs. At sinabi ko na nga ba guys at hindi nga nagtagal at nakitikim na nga rin si Habi. At parang hindi nga lang tikim ang ginagawa niya kasi hindi na binabalik sa akin yung mangkok. At ang sabi ko nga dyan sa kanya ay sige nga lang at kumain na nga siya. At naging audience na nga lang ako bigla dyan guys. Sa mga hindi pa kumakain dyan, kain tayo guys. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.